enseñarles mi estrategia. Alright, here we go. Punto diretso. Binawi ni Defensor. Paligod ang ilan nilang mga sinabi matapos birahin nina Laila at Trillanes. Diyos ko Lord. Sige, pasok. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Yan yung problema ngayon ng ano na yan. Yan ang problema ng Marines, ng ex-Marines 80 na yan. Kaya ngayon, ano nang nangyayari? Ang nangyayari na ngayon, si Mike Defensor sa si Baligot, nagbabakpedal. Ibig sabihin, binabawi na yung kanilang mga sinasabi. Binabawi na. Sabi kasi unang-unang nagreklamo, si Congresswoman Laila de Lima. Sabi ni Congresswoman Laila de Lima, bakit ako nadawit dyan? Bakit ako nababanggit dyan sa press ko ni Atty. Levy Baligod? Hindi naman ako congresswoman ng panahon na yan. Naging congresswoman lang ako May 2025. Naupo ako bilang congresswoman June 30. Bakit nandyan ako na tumanggap daw ng maleta ng milyon-milyon pera? Sabi ni Atty. Levy Baligod, pasensya na, sorry, nadamay ko si Congresswoman Laila de Lima, nagkamali ako. Pwede ba? Nagkamali daw siya. Unang-una dapat, hindi naman siya ang nagsasalaysay, si Baligod. Dapat ang nagsasalaysay yung mga ex-Marines. Bakit sinasabi ni Baligod, sorry, naisama ko si Congresswoman Laila de Lima, hindi ko naman dapat siya sinama. Bakit kung yun ang sinabi ng mga ex-Marines, talagang siya bilang abogado na gumagawa ng sinumpang salaysay, isasama niya talaga yun. Kaya lang, kailangan namang magsusuri siya. Siya ang nagsusuri ngayon na abogado siya. Nagnotaryo lang naman siya, di ba? Siya lang yung gumawa ng salaysay. Pero ang nagsasalaysay, dapat yung mga ex-Marines. Kung nagsasalaysay ng ganun yung mga ex-Marines na nag-deliver sila kay Laila, sigurado kasinungalingan. Kasi bakit naman bibigyan ng pera si Laila de Lima, naging congresswoman ngayon lang? Ngayon lang na June 30, 2025. Tapos ang pinag-uusapan diyan 2023, 2024. Wala talagang ito. Kaya nagsusori si ngayon. Sabi ni Atty. Levy Baligod, sorry kay Congresswoman Laila de Lima, hindi ko dapat siya isinama. Pagkatapos, nag-guest si Atty. Levy Baligod sa programa ni Ed Lingao, tinatanong siya, Attorney, kinukumpirma mo ba na talagang nagbigay ng pera, binigyan ng pera yung mga ICC investigators? Sabi ni Atty. Levy Baligod, hindi ko po sinabi yun. Hindi ko po sinabi yun na hindi ako nagsabi kahit balikan nyo yung aking press con, wala akong sinabi na binayaran yung mga ICC investigators. Yung problema, plinay ni Ed Lingao, plinay. Ang linaw ng pagkakasabi ni Atty. Levy Baligod. Sabi ni Atty. Levy Baligod, sila na mga ex-Marines ay nagpalit ng pera. Mula peso, yung isang maleta 56 million, yung isang maleta 56 million. Nung napalit na yon, naging dollar na, umabot ng halos $2 million. Tapos daw, binigay daw yun kay Trillanes. Yun na yung binigay ni Trillanes o ginamit para sa mga ICC investigators. Ganun kalinaw yung pagkakasabi ni Atty. Levy Baligod. Pero sa interview sa kanya ni Ed Lingao, dinideny niya yon. Sabi niya, hindi ako nagsabi ng ganyan, mali po ang kuha ninyo. Kaya ang linaw-linaw eh. Ang linaw-linaw. Kaya ngayon, si Mike Defensor naiipit na. Sabi naman ni Mike Defensor, hindi naman ako tumulong dyan. Hindi ako ang pasimuno dyan. Hindi pala, ganito ang pagkasabi niya.
Hindi po ako ang mastermind niyan, hindi ako ang pasimuno niyan. Si Atty. Libby Baligod po ang nakakaalam niyan. Siya po ang kausap ng 80 na mga ex-Marines. Ako po tumulong lang. Tumulong lang ako kay Libby Baligod, sabi niya. Oh, yung problema. Tumulong lang daw siya, pero ah, ang pinaniniwalaan na operator diyan si Mike Defensor. Sabi Alam mo. nga ni Yusik Castro, Claire Castro, ang ano diyan, ang director niyan si Mike Defensor. Ganyan ang expertise niya ni Mike Defensor noon pa mang panahon ni Gloria, ganyan na talaga yan. Oh, tapos ngayon magdi-deny siya. Oh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, galit din itong mga DDS sa mainstream media. Bakit galit sila sa mainstream media? Sabi kasi nila, bakit daw hindi pinipick up ng mainstream media? Ha? Bakit daw hindi pinipick up ng mainstream media yung yung mga balita na yan? Iilan lang daw ang nagpipick up. Tapos para pa daw hinahanapan ng butas itong ex-Marines 18. Eh syempre, ang problema kasi itong ex-Marines 18 na ito, parang imposible ang mga sinasabi at saka maraming inconsistencies. Ay syempre yung media, hindi naman yan basta-basta mapaniwala. Mainstream media yan eh. Mainstream media yan. Hindi naman yan maglalabas kaagad ng balita na hindi muna nila nabiverify at nakukonfirm. Oh, yan ang problema dito sa kampo ng mga Duterte at mga DDS. Ang reklamo ni Kaufman, ganun din. Bias daw yung mainstream media. Bias daw. Ngayon na naman, ito na naman sila, Atty. Libby Baligod at Mike Defensor, ang reklamo na naman, ang mainstream media daw, bias daw. Bakit daw hindi kino-cover? Dapat daw laman na ng mga balita yung tungkol sa mga isiniwalat na yan ng mga ex-Marines. itong mga itong mga DDS na ito, ang gusto nila i-cover sila ng i-cover. Ang problema kasi maraming beses na nasubok na sila na fake news. Maraming beses nasubok na sila fake news eh. Kita nyo yung yung vlogger nila si Sir Jack Arguta, nagkalat noong medical report ni BBM. BBM sa St. Luke's. Yung pala peke. O, imaginin mo yan. ChatGPT. Sunod-sunod ang mga peke nila eh. Kaya ang nangyayari ngayon, ang media, cautious na ang media, nagpapasiguro na ang media. Hindi lahat ng nilalabas ng mga DDS, pinapaniwalaan. Kasi kung basta-basta mo ibabalita, tulad din nun, yung kasagsagan ng hearing sa ICC, may nilabas na naman itong Kati Binag, yung DDS na diehard Duterte din yon, na supporter, yung Ate Binag. Linabas na naman na yung mga kapamilya ng biktima ng war on drugs na pumunta doon sa ICC, may mga hawak na mamahaling mga bags, luxury bags, yung Louis Vuitton. I-imagine niyo yun, hindi naman pala yun. Yung original palang picture nun, hindi naman ganun. Kumbaga peke, kung maniniwala ka doon. Kaya itong mga DDS, galit sila kapag hindi kino-cover ang kanilang mga press release o ang kanilang press con. Galit sila kapag kinukomentaryuhan ang kanilang mga balita na linalabas. Ang problema kasi pagdating ng panahon, lumalabas fake news eh. Mapapasubo ka. Actually, yung yung medical report na yun ni PBBM, nakita ko rin yun, dumaan din yun sa akin, sinare yun sa akin, pero hindi ko linabas. Bakit hindi ko linabas? Ay, baka fake news ito. Hindi naman to sigurado eh. Maghihintay muna ako na may mag-confirm nito na totoo ito. O yun nga, hindi pala totoo. Diba? Yan yung problema. Tapos ngayon, nagre-reklamo ang mga DDS, bakit daw hindi linalabas ang mga ganyang balita? Tulad niyang ex-Marines 18 na na pasabog. Katulad niyan, hindi pa nga nagtatagal, nagsusuri na si Baligod kasi ang daming mali sa sinabi niya. Katulad nagsusuri siya kay Laila de Lima. Tapos yung pag-deliver sa ICC ng pera, nagsorry na naman si Baligod, hindi naman daw ganun ang pagkakasabi niya. Problema, ang linaw naman kung anong sinabi niya. Kaya ito,
Tapos si Kaufman, galit na galit doon. Ini-interview ng Rappler. Ha? Sabi ni Lian Buwan ng Rappler, Attorney Kaufman, bakit po sinisisi niyo yung media, yung mainstream media sa mga nangyayari sa inyo? Ha? Sabi naman ni Attorney Kaufman, bakit naman hindi magaganda ang balita nyo sa aking kliyente? Ganon. Pabalbal yung sagot ni Kaufman. Bakit hindi magaganda ang balita nyo sa aking kliyente? Ang media, nagbabalita yan kung ano lang nangyayari. Kung anong nangyayari, yun ang ibabalita. Kung anong nakikita nila, yan yung ibabalita nila. Bakit mo naman, marunong naman magtumingin ang media sa totoo at hindi? Di ba? Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mga kabayan. Natatawa tayo dito sa mga DDS nito. Sabi, bakit walang kaso kung fake? Ang dami na ngang may kaso eh. Di ba si Jack Arcuta may kaso? Tambak na nga ng cyber libel ang mga kasamahan ninyo sa DDS eh. Tambak na. Si Jack Arcuta nag-sorry. Pumunta sa NBI nag-sorry. Sorry, kasi akala ko hindi peke. Nalaman ko nung bandang huli, peke pala, sorry. Ay, hindi tinanggap yung sorry niya. Alam nyo, yung mga pinatawag sa kamera, di ba? Nagsusuri yung mga DDS na vloggers. Nagsusuri sila, umiiyak sila, sumusuri. Yan ang problema sa mga DDS. Kapag nasusukol, nagsusuri. Di ba? Anyway, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog! Bunyog! Putragis. Problemado na naman ang kampo ng mga garapata, mga kakabsat. Diyos ko Lord. Mag-isa pa tayo bago tayo mag-final. Maraming salamat po. Countdown ulit tayo. Salamat po sa mga bagong pasok. At di pa nagla-like dyan, like and subscribe po tayo, mga kakabsat.